Humarap na ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa ika-4 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Sheena Torno. Sa ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagtibay ni Attorney Jeremy Lotoc ang naunang pahayag at salaysay. Naunang testigo na si Senior Agent John Mark Calilong patungkol ito sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang sinabi ng dating hepe ng NBI Cybercrime Division na ngayon ay Regional Director na ng NBI BARM. Bata ito sa kanilang malalim na investigasyon sa online press conference ng BICE noong Oktubre at Nobyembre 2024. Iniisa-isa ni Prosecution Counsel Attorney Amado Ligutan ang mga nais silang mapatunayan sa pagharap ni Lotoc bilang ikalawang testigo. Kabilang dito ang resulta ng investigasyon ng NBI na nagsasabing seryoso at totoo umano ang pagbabanta ng BICE. We considered several factors, Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. It's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious, actual and real threat. Lumalabas din umano sa investigasyon nila na furious at fuming mad o nagpupuyo sa matinding galit si VP Sara na magbigay ito ng pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pa. Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House. Iginit pa ni Lotoc na may sapat umanong basihan upang masampahan ng criminal complaints ang BICE. Ayon sa kanilang investigasyon, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo si VP Sara ng grave threats at inciting to sedition. Gayunman, hindi nasagot ni Lotoc ang ilang tanong ng mga setter judges. Kabilang dito ang pagtukoy sa muna'y kinontratang assassin ng BICE. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Kwestiyon din ni Senator Judge Win Gatchalian ang umunay kakulangan ng koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence agencies sa pagsisiyasat sa umano'y banta laban sa Pangulo. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa naging paliwanag ni Lotoc. Meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga ng actual, yung kinontratang tao? At mayroon bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Maging si Cayetano ay pinuna rin ang hindi masagot na tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ng NBI sa iba pang law enforcement at intelligence agencies. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto.
Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor. may you answer first. Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Paliwanag ni Lotok na batay sa kanilang intelligence gathering sa NBI BARM, may umiiral umanong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi ito konektado kay VP Sara. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang defense panel kung malinaw bang itinatanggi ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint. Tugon dyan ng depensa. We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Sa pag-adjourn ng Senate Impeachment Court sa ikaapat na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ay kwenesyon sa cross-examination ng defense team o ni Atty. Mark Diluan si Lotok dahil sa discrepancy sa mga dokumento, partikular na ang affidavit of investigation na isinumite ng NBI sa Department of Justice dahil sa magkahiwalay o magkaibang petsa nito. Gayun din ang subpoena order na inilabas ng NBI para kay Vice President Sara Duterte para ipaharap dahil sa umano'y threat na natanggap naman ng Vice Presidente. Sa Martes ay pagpapatuloy ng defense team ang cross-examination kay Lotok bago iharap ang panibagong testigo ng prosekusyon na si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.